Yo, what's up guys? It's Kuya Vic Tech Reviews or KBTR. Welcome back to the channel. So ngayon, isang mabilisang comparison video tayo. Yan, nakikita natin dito ang Lamzu Torn Fanatic 4K Special Edition and then the Pulsar X-Lite V3 ES Edition. So itong mga to ay mga mababangis na hybrid ergo shape or sabihin na natin mga high profile ergo shape na mabibili natin sa market ngayon. At kung pinagpipilian nyo kung ano nga ba dito ang para sa inyo, and please watch the whole video. Alright, so unahin muna natin ang specs, features, and price na itong mga to. Unang-una, itong Lamzu Torn is a Fanatic Edition. This one is a special edition. So ano ba ang meron dito sa Fanatic Edition? Unang-una, it's an orange color. And then pangalawa, meron na siyang kasamang 4K dongle. So hindi nyo na kailangan bumili. Included na siya sa package na to. And then mayroon siyang kasamang Fanatic sticker sa loob ng box na yan. Tapos halos puro orange yung mga nandyan kasi ang signature color ng Fanatic is obvious naman is orange. So yun lang naman yung pinagkaiba niya sa mga standard na Torn. Yung mga standard, kailangan nyo pang bumili ng 4K dongle. So, parang ganun din parang aabot lang din kayo ng 5,600 to 5,800 pesos. So, ang weight nitong Lamzu Torn is around 52 grams. Up to 4K Hz ang polling rate niya. And it's using a 3395. Tapos, it's an optical sensor. Yan o, kung naririnig nyo yan. So, this is priced around 5,800 pesos kung hindi ako nagkakamali. Nasa ganung price range. So, ito namang Pulsar X-Lite V3 ES. Ito, halos magkasabay lang naman silang nilabas This is made for esports. Yan o, kaya ES. Yun yung ibig sabihin niya. And then, ang pinaka-highlight or pinaka-feature netong mouse na to is meron siyang sariling LED dito mismo sa gaming mouse. So, ibig sabihin kahit wala na siyang software, so makakalikot nyo yung settings neto without using the software. So, ang weight nito is 65 grams. Yan, may kabigatan siya, may hawig siya dito sa weight ng Dauphin Z2 Pro ko. So, up to 8,000 Hz ang polling rate nito. And then, naka-optical switches din siya. Yan. Tapos, itong encoder niya is bakal. Okay, bakal yan. Mga space grade or mga military grade tong mga pyesa nito. Kaya medyo bigatin talaga tong Pulsar V3 ES Edition. For the price of 6,500, yata yun kung di ako nagkakamali, nasa ganung price range. So sa mga users ng mga mouse na to, feel free to comment kung meron kayong gustong idagdag. Please mag-comment lang kayo para mas maraming info na dagdag o marami pa kaming matutunan dito sa mga mouse na to. Okay? So pag-usapan natin yung shape nila guys. Magkaiba sila ng shape although parehas naman yan na EC2 or EC3 inspired shape ng Zowie. Kasi yun yung I think pinaka the best ergo na gaming mouse na nagawa. So itong Lamzu Torn is I think mas malapit ito sa shape ng Voxy AX wireless. Okay, tas may orange din na ganito, no? For me, para sa 19 by 10 centimeters na hand size, para sa akin, I find this na medyo malapad. Okay, may pagkamalapad siya. Kasi makikita naman natin pagdating dito sa right side and then dito sa lower na part ng waist niya. Okay, or ng width niya is malapad talaga siya. So, nararamdaman ko yung contact zone. Dito ko banda siya nararamdaman. Kaya, feeling ko, pag ginawakan ko yung mouse, malapad na siya sa akin. Which to me, I find it medyo nakakangawit siya pag naka-aggressive claw grip ako. Pero ito kasi mga ergo usually para sa made for palm yan Pero ito kasi, it's a hybrid. So, pwede ka talagang mag-aggressive claw dito ng parang natural. Ayun yung mga napapansin ko for me yung shape niya. But the weight, okay, yung weight neto is 52 grams. So, sobrang gaan neto. Yung coating niya, para sa mga dry hand na katulad ko, sa una, madulas talaga siya. So, I highly recommend sa mga ganitong coating, yan, maglagay na lang kayo ng grip tape. Pag dry hand kayo, mas gamay nyo pa rin itong mouse na to, tsaka mas magiging comfortable siya. I've been using this one for quite a while. Wala akong masabi. Paras naman silang maganda talaga mag-perform kasi mga nasa yan mid-range to high-end tong mga mouse na to. Sabi natin high-end. Meron mga super high-end yung mga Final Mouse, yung mga Beast X, yung mga
mahal na talaga eh. Pero itong mga to, I consider them as a high-end pa rin. Yung performance nito, based on my experience with this mouse, itong Lamzu Torn, okay naman siya sa performance, lalo na kung nasa 1000 Hz lang kayo, 1000 polling rate. Matagal-tagal naman yung battery niya. Medyo kukulangan pa ako sa sa 70 to 80 hours, pero it's good enough. Medyo pansin lang talaga na medyo mapapacharge ka dito compared sa mga naka 500 milliamps. I guess nasa 200 or 300 milliamps tong battery niya, kaya ganun siya kabilis maubos. Tapos mapapansin natin yung skates nito, di ba? Parang medyo weird, ang dami. Pero okay naman siya, hindi naman siya sobrang pigil, hindi rin siya mabagal. Lalo na pag gumagamit kayo ng control pad, katulad nitong NPC Pro na gamit ko. Sobrang ganda ng stopping power niya. So, yung mga games na gusto kong laruin using this mouse, yung mga CS2, yan, mga Valorant, mga slow to medium phase PS games or TPS games, yan ang recommended ko dito kasi nga hindi siya malikot, hindi siya agile, no? Kasi yung design nito, bulky siya. So, yan ang Lamzu Torn based on my experience. Yung mga clicks niya, pwede ka mag-zero debounce dito kasi naka-optical siya. So, ganun naman halos lahat ng opticals, pwede ka mag-zero debounce eh. Goods na goods. And then, wala rin naman akong na-encounter pagdating sa build na tong Fanatic na to. Very solid. Bitin ako sa battery. At the same time, sobrang nalalaparan ako sa kanya. Okay, nonetheless, napakagandang ergo. Maraming lumalabas na ergo ngayon, marami pang papalabas. So, ito yung mga nasa taas. Okay, so dito naman tayo sa X-Lite V3ES. So, very noticeable ang weight neto. Yan, noticeable na mabigat. Pero yung balance niya, okay naman kasi mapipigilan naman siya dito. Very similar sila, no, ng contact area. Kung anong zones yung nararamdaman natin, halos parehas lang sila. Itong V3ES lang kasi medyo aggressive siya pagdating dito. So, medyo nakaganyan. Kung fan kayo ng medyo narrow waist or narrow sides, piliin nyo itong V3ES. Papansin ko rin sa X-Lite V3, same pa rin. Maiksi pa rin yung harapan niya. Okay, maiksi pa rin siya dito. Halos nakababa ka na. So, for me, it's good for aggressive claw grip pa rin. And for palm grip, yan, okay na okay to. So, ito parang isa size 2. I think this one is a medium. Kung di ako nagkakamali, medium in size 2. So, ang build naman nito, yan, makikita naman natin na wala siyang butas. Pero, ang unique kasi dito, meron siyang screen. So, medyo na-sacrifice yung weight niya, no? From 65. Yung mga X-Lite yata, nasa 54. Parang ka-weight lang din ng Lamzu Torn. Pero ito kasi, it's an ES. Saka meron silang nilagay na screen. And I think yung battery nito is 500 milliamps kung di ako nagkakamali. Kaya, yan. Kailangan yun kasi this is capable of 8000 Hz polling rate. Kaya kakailanganan nito ng mas malaking battery para mas prolong pa yung gaming since this one is an esports edition or ES edition. So, mga X-Lite, mas mababa yung battery nun. Itong mouse na to is, dun din naman ginagamit halos sa Valorant, sa CS2. Very important yung stability ng mouse. Stable siya na hindi malikot sa mga ganong klaseng games. So, build quality nito, maganda yung coating nito. Pero ganun din, halos pares din dito. Pag dryhan kayo, you will find this one na madulas. Okay? Kaya gumamit kayo ng grip tape. Merong Pulsar grip tape na sukat dito. Meron din naman yung universal. Ang hawig dito na shape, I think this one sinasabi nila na EC2 clone dahil ngayon, no, halos ginaya talaga nila yung design, no? Tas black tapos may red na stripe. Siguro nga ganun talaga yung blueprint niya. And then kasama na rin yung dongle niya kaya medyo mahal siya. Unique feature pa nito maliban sa screen, itong bakal na scroll wheel niya. And then etong blue na encoder nila, I think kung hindi ito isa sa the best na encoder, baka ito na yung pinaka the best kasi nagagandahan ako sa encoder nito. Sobrang smooth, tamang-tama yung tension niya, pati yung click niya, goods na goods. Although sobrang bangis na itong mouse na to, lahat naman dyan magkakatalo pagdating sa shape. Okay, susunod yung presyo. Okay, pagdating sa shape, hindi ko kasi prefer ang mga ganitong shape na narrow yung sides niya. Kahit sa V1, V2 nun, hindi ko nagustuhan yung shape niya dahil nga dito very narrow. Mas gusto ko yung sakto lang, hindi yung ganito kalapad. Saktong-sakto lang yung gusto ko, okay? Yun yung preference ko kasi. Tsaka hindi ko nagustuhan itong masyadong short, okay? Kasi yan ayoko ng ganito.
So, gusto ko parang ganito lang sa Torn. So, sa build neto, meron lang konting parang play dito sa M4. Medyo, yun lang, parang may looseness. Dito sa Lamzu, wala naman. So, for my recommendation, kung alin ba dito ang dapat nyong piliin, well, marami kasing bagay na dapat pag-isipan bago tayo makapili kung ano talaga yung gaming mouse. Unang-una, kung makikipag-compete or makikipag-tournament kayo, itong dalawang to, goods na goods. Kahit ano dyan. Depende na lang sa features na hinahanap nyo. Dumepende na lang kayo sa shape and weight. Kung gusto nyo ng magaan at malapad, itong Lamzu Torn. Kung gusto nyo ng medyo mas mabigat ng konti, but narrow yung sides niya, itong V3 ES. Maganda yan. Right? So, kahit ano naman sa dalawang yan, it depends sa shape na gusto nyo. But gaya na sabi ko kanina, maganda sila sa aggressive claw and palm grip. So, for my pick naman, kung ano dito, medyo mahirap na tanong yan kasi sana yung features na ito nandito, ano? Tapos yung feature naman nito nandito. Pero kung isa lang ang pagpipilian, I will go with the Fanatic Torn kasi syempre orange kasi favorite ko yan. Well, kidding aside, mas gusto ko tong Lamzu Torn dahil nga kahit na medyo nangangalay ako sa malapad, mas okay pa rin yun sa akin kaysa sa yung mas manipis na side. Talagang ilang na ilang ako pag manipis yung side, parang hirap na hirap akong humawak ng mouse or mag-control. So, para sa akin, ito ang pipiliin ko. Hindi ibig sabihin, mas maganda tong mouse na to kaysa dito sa V3ES. So, hindi ganun yun. So, mas pipiliin ko to dahil sa preference ko. May mas pipiliin pa akong ibang ergo dito kung hindi ito yung pagpipilian. Okay? Kasi yung 52 grams para sa akin, sobrang gaan yun, magaan. Pero, nag-compensate naman siya or sabihin na natin medyo tumugma naman siya since malapad itong mouse na to. Okay? Medyo weird yung feeling pero ayun na yun. So that's it for this quick comparison video between the Lamzu Torn and the V3ES. Kung nakatulong man ito sa inyo guys, please hit the like button and then share nyo na rin. And kung bago pa lang po kayo sa channel, please subscribe to Kuya Big Tech Reviews or makikita nyo dyan sa YouTube channel ko na Budget Tech Gaming kasi yun yung una kong nilagay na name. Pero ang trademark natin is KBTR or Kuya Big Tech Reviews. Yun lang guys, I'll see you again on the next review. Ingat kayo lagi, happy gaming, and I'm out. Goodbye.